Our text will be from 2 Thessalonians 2, verse 13. Second Thessalonians 2, verse 13. Christian brothers, the Lord loves you. We always thank God for you. It is because God has chosen you from the beginning to save you from the punishment of sin. He chose to make you holy by the Holy Spirit and to give you faith to believe and trust. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayong lahat. Ang akin pong binasa ay hango po sa New Life Version. Hindi ko po alam kung paano po ko po siya nakuha. Minsan hindi ko po nahanap kaagad ang version po na ito. Pero yung atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay magmula po dito sa New Life Version. So, ang 2 Thessalonians po ay alam naman po natin na ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ano po ba ang sitwasyon ng taga-Thessalonica? Si Pablo po ay lagi pong nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay po ng mga taga-Thessalonica. Kasi sila po ay sumunod. Sila po ay masunurin. Sabihin po natin sa katabi natin, parang ikaw lang. Hindi ba naniniwala? Masunurin sa Panginoon. Masunurin sa mga instruction. Pero po, doon po sa church nila, syempre meron pong mga sumasalungat. Kahit nung pagpunta ni Pablo, kaya hindi siya nagtagal, kasi maraming sumasalungat sa kanya. At sinisikap na siya ay mawala doon sa lugar na yon. Pero dito po sa part ng Thessalonians na to ay nilinaw ni Pablo. Kasi kaya nagulo ang mga taga-Thessalonica kasi ang preaching ni Pablo ay okay lang yung kahirapan or difficulty or persecution na nararanasan natin ngayon. Because our hope is the coming of the Lord Jesus Christ. Kasi dadating ang Panginoon at iligtas niya tayo dito sa ating kinalalagyan. Ako po, hindi ko po ma-imagine kung papaano po sila na-persecute. Kasi sinasabi po ng Biblia na ang mga believers nung earlier centuries ay amen. Yun, sila po ay persecuted. Amen po. Dito po sa atin, wala namang persecuted. Parang hindi lang na dinig ni Lord yung panalangin, ganon. Tapos nanghina na. Tapos pag umawi tayo sa church, kahit na merong assurance doon sa mga kanta, meron pa rin tayong mga nararanasan na kapag biglaan na meron po tayong nararanasan na difficulty, hindi po kaagad naging at ease ang ating pakiramdam. Amen po? Meron po bang gano'n na nagiging at ease kaagad ang kanyang pakiramdam? Tayo, merong gano'n. Ako inaamin ko sa inyo na kahit ang tagal na ko nang nagtitiwala sa Panginoon, pero merong mga hindi mo napapaghandaan na dumarating sa buhay mo. Pero hindi po ito katulad ng mga persecution nila. Amen po? Sa kanila, merong kinulong, merong pinatay, mga gano'n. Yung mga Christians before, matitindi po yung kanilang mga nararanasan at mahihirapan po silang mamuhay dahil po sa mga taong nakikialam sa kanilang pananampalataya. So parang katulad lang din sa atin. Yung iba sa atin nakakaranas ng konting persecution. Masasabi kong konti kasi
parang hindi naman pinapatay ang uma-attend sa church ngayon sa atin. Wala naman pinapantay, sa iba lang yun. Amen po. Pero ako, naranasan ko po yun sa, dahil sa government natin, merong mga grupo, iba't ibang grupo. So sa Mindanao din po, meron din pong iba't ibang grupo na kapag may nakita po sila na Christians, ay kanila pong mga pinapatay, hinuhuli, tinatanggalan ng kuko, mga ganon. Pero very rare po yun at dahil po yun sa sistema lang po ng government. Pero hindi po yun persecution ng mga Christians lang. Kasi hindi lang mga Christians ang mga victims nila noong panahon na yon. Pero iyon mukhang nakakatakot na rin. Lalo na pagka doon naranasan po namin na binawalan po talagang mag-service ng katulad nito. Pero tayo, hindi po tayo binabawalan. Amen po. Amen. Hindi po tayo binabawalan. Sa haba po ng panahon na tayo po ay nag-aaral patungkol po sa standing firm sa atin pong pananampalataya sa Panginoon, siguro yung iba nakakasunod kaagad, natatayuan nila ang kanilang pananampalataya, pero alam niyo po, magkaiba po tayo ng personality. Merong mabilis tumugon, meron din pong mabagal tumugon, merong mahina, merong malakas. Amen po? Hindi ko po alam kung sino ang malakas sa nandito ngayon. Sino ang mahina? Sino ang malalim? Sino ang mababaw? Hindi po natin nalalaman yon. Kayo po mismo ang nakakaalam kung ano po yung relationship ninyo sa ating Panginoon. Amen? Kung ano po yung level. Ano po yung lalim ng experience po natin sa Panginoon? Amen po? Ang dapat po talaga, di ba, we are changed from glory to glory. Yung pagmamahal din natin sa Panginoon at pagkakakilala po natin sa Panginoon ay lumalalim din. Tumataas yung antas ng ating pananampalataya. Pero hindi po lahat tumataas po agad ang pananampalataya. Amen? That's why there's an aid. Kaya kailangan lagi tayong makikinig. Kailangan mag-aral tayo sa banal ng salita ng Diyos. Kailangan tayong manalangin. Hindi lang po nila yan iniutos sa atin. Iyon po ay para po sa ating kabutihan, para po sa paglalim ng ating pananampalataya sa Panginoon, upang pagdating po ng Panginoon ay maging karapat-dapat po tayo sa Kanya. Amen po? Kagabi po nanood po ako ng balita. Sabi ko, ganun na ba ang sitwasyon? Parang hindi ko lang siya masyadong pinansin kasi takot kasi ako pagka ganun, sinasama na naman yung, pinaghahanda yung mga military. Sabi ko, gigera na ba? No, hindi natin alam. What will happen next? Kaya tayo pinaghahanda kasi gusto ng Diyos na kung meron mang mas mahirap na sitwasyon, tayo po ay nakahanda. Amen po? Whether we like it or not, patungo po tayo doon sa sitwasyon ng ating bansa, ng buong mundo, na kakaiba yung mga sitwasyon natin. Amen po? Weather condition nga lang, hindi mo na alam kung alin ang tag-ulan, alin ang tag-init. Tama ba? Ngayon dapat malamig na, parang ang init pa rin naman. So hindi mo na siya na-determine, maraming pagkakaiba. Pero nais ng Diyos na yung paniniwala natin sa Kanya ay hindi magiging iba. Amen po? It will not decrease, it will just increase yung ating pananampalataya sa Panginoon. So ngayong umaga, let us look back. I-check po natin. Ano po ba yung kulang ng buhay ko? Nadidinig ko naman lahat. Lahat ng instructions, iba't ibang mga verses patungkol sa pananampalataya, paano mo tatayuan ang iyong pananampalataya. Lahat na nadinig po natin.
Pero alam niyo po, ang hinahanap po ng Panginoon, magko-coincide po yung alam at sinasabi natin sa mga ginagawa po natin. Amen po? Does your work tell other people that you believe in God and your faith is in God? Alam ba nila na nananampalataya ka sa Panginoon? Amen po? Pero bago po natin yan magawa, kailangan makita po natin kung ano ang ginawa muna ng Diyos sa atin. Amen po? Amen po. Alam niyo po, ang unang sinabi po ni, habang ini-explain po ni Pablo, yung tungkol po sa second coming. Kasi nagulo na sila. Di ba, pagka ganon, meron kang inaasahan, tapos yung inaasahan mo pala ay wala na, ano ang tendency na gagawin mo? Madi-discourage ka. Mawawalan ka ng energy. Amen po? So sila, yung mga taga-Thessalonica, yung iba sa kanila, parang gusto nang huminto kasi parang useless lang itong ginagawa natin. What am I doing? Bakit ko ginagawa yung mga ginagawa ko kung yung hope, yung pag-asa na hinihintay ko, ay wala naman pala. Sapagkat merong mga taong nagsasabi, kumukontra doon sa sinabi ni Pablo na tapos na, bumalik na ang Panginoon. Sabi ni Pablo, hindi. Bago mo bumalik ang Panginoon, lalabas muna ang Antichrist. Wala pang Antichrist. Wala pa yung taong sasalungat sa ginawa ni Jesus Christ at magpapakilala na Kristo. Sabi niya, hindi. Hihintayin natin yung araw na yon. Pagkatapos noon, pinaalalahanan niya sila sa verse po na ito. Sabi doon sa 2 Thessalonians 2:13, Christian brothers, the Lord loves you. We always thank God for you. It is because God has chosen you from the very beginning to save you from the punishment of sin. He chose to make you holy by the Holy Spirit and to give you faith to believe the truth. Ano yung mahalaga, yung sinasabi nila na parang useless lang yung paghihintay mo sa tagapagligtas, paghihintay mo sa pagbabalik ng tagapagligtas, tapos na, bumalik na. Mas importante pa ba yun kaysa doon sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, sa pagliligtas ng Diyos sa'yo? Amen po? Kung maintindihan po natin ng mabuti ang mga bagay na ito po yung magpupush sa atin. Mahal ako ng Panginoon, kaya sumusunod ako. Mahal ako ng Panginoon, kaya nandito pa ako sa Jesus Reigns. Mahal ako ng Panginoon, kaya sumusunod ako. Mahal kasi ako ng Panginoon. Kaya we can still stand firm. We can still stand firm. Sa tingin natin, parang walang nagawa yung buhay natin until now. Kasi iniisip po natin na wala pa po tayong nagawa para sa Panginoon. This is for you. You can still stand firm kasi pinili ka ng Panginoon. Una, the Lord chose to love you. God chose to love you. Dapat maintindihan mo muna na mahal ka ng Panginoon. Pwede bang sabihin po natin sa ating katabi yun? Mahal ka ng Panginoon. Sa kabila. Na-feel ba niya na mahal siya ng Panginoon? Dapat alam po natin. Maaaring alam natin na mahal tayo ng Panginoon, pero yung puso natin hindi nakakaranas ng totoong pagmamahal ng Panginoon. Amen po. Sa atin, di ba kayo, para po sa ating mga kababaihan, di ba yung lahat na nanligaw sa inyo, hindi naman lahat sila nagmamahal sa inyo? Kaya tinatanong natin na, mahal mo ba talaga ako? Gusto nating manigurado. Amen po? Amen po. Gusto nating manigurado na, talaga, mahal mo ba talaga ako? And then we find proofs. Totoo ba?
Parang ako lang. Di po kayo nakakaranas ng ganon? Ang Panginoon, mahal talaga niya ang bawat isa sa atin. Amen po? Sabi po niya, ang pagmamahal po na ito, pwede po natin sabihin na, kailan ako minahal ng Panginoon, sobrang pasaway ako. Kailan ako minahal ng Panginoon, lagi akong gumagawa, nakakagawa ng mali. But, the love of the Lord is an eternal love. Amen po. It is an eternal love. It is agape love. Hindi po yan tulad ng pagmamahal natin na kapag ka nagkamali ay papalitan agad. Amen po. Amen po. Merong ganun eh. Magkaibigan kayo, close na close kayo. Isang araw na chismis. Ikaw ang best friend ko, ikaw lang ang nakakaalam. Chinismis mo ako. Magmula sa araw na yon, hindi na sila magkaibigan. Pero noon, mahal na mahal nila ang bawat isa. Amen po. Nangyayari. Ang Panginoon, eternal ang kanyang pag-ibig. Kailan nag-umpisa ang pagmamahal niya sa atin? Sabi po pwedeng tingnan natin yung verse. Yan. Sabi ng Ephesians 1:4, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault. So dapat alam po natin na mahal po tayo ng Panginoon. Amen po? Amen po? Hindi lang po sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po? Mahal talaga tayo ng Panginoon. Pagka mahal ka ng Panginoon, mararanasan mo ang Panginoon. Amen po? Hindi ko po masabi kung paano natin nararanasan ang Panginoon kasi ma-prove mo lang yan if you are going to experience personally the love of the Lord. Amen po? Sa mga oras na ito, let us begin craving for the love of the Lord in our lives. Kasi kapag ang pagmamahal ng Panginoon ang magiging driving force ng bawat isa sa atin, kaya natin magagawa yung iba pang bagay. Pag mahal mo ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Si Jesus Christ, mahal niya ang Ama. Mahal din niya tayo. Amen po. Sumunod siya sa Ama. Kaya minahal niya tayo. Hanggang kailan ang pagmamahal ng Panginoon? Sa Jeremiah 31:3, the Lord came to us from far away saying, I have loved you with an everlasting love. The love of the Lord is forever. So maaaring ang bawat isa sa atin ay magkamali. Pero hindi mababawasan ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Yun nga lang, meron din po tayong gagawin. Amen po? Amen po? Kahit mahal tayo ng Panginoon, hindi natin i-assume na okay na yon. Mahal ako ng Panginoon kahit ganito ako, kahit ano ang gawin ko, mahal ako ng Panginoon, hindi po ganon. Kung mahal tayo ng Panginoon, ang tanong dyan, mahal mo rin ba ang Panginoon? Amen po? Kung sasabihin mo na mahal ka ng Panginoon, paano mo siya minahal? Kasi ang Panginoon po natin, hindi po natin siya nakikita. Amen po? Ang salita ng Diyos nagsasabi, sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ka ng Panginoon, at mahal mo ang Panginoon, you keep His commandments.
Amen po. Ano po ba ang iniutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Alam niyo, may alam po ba kayong utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Meron pong natatandaan? Amen. If we love the Lord, we must show how we love the Lord. Amen po. Kagabi, pilit ko pong ipapakita yung nailabas na po yung video na yon. Short story po siya kung paano po minahal nung tatay yung anak niya. Train master po siya. 'Di ba? Tapos nagkamali siya ng 'di ba? Yung train kasi nila merong mga iba't ibang mapupuntahan. So, siya yung nagmamanage kung saan merong train na dadaan para maging maayos yung makakadaan kasi merong merong parang malaking tulay, ganon. Parang over siya. So, i-connect lang nila yung dadaanan ng train. And yung tatay ay nagkamali po siya ng prepare. Tapos nakita nung bata, gusto nung bata na tulungan yung daddy niya. Ngayon, alam niya na merong parang pinupush. Pumunta siya doon kasi lang nahulog siya. Ngayon yung tatay na yon, palapit na yung mga tren, ano ang gagawin niya? I-divert ba niya yung pupuntahan ng tren sa pamamagitan ng pagtaas noong parang meron siyang pinupush, ganon? Or hahayaan niya na madurog yung anak niya kasi madadaanan. Napakadami nung laman ng train. Mga adik, mga kung ano-ano, mga galit, kung ano-ano, lahat ng klaseng tao nandoon sa loob ng train. Ang saya-saya ng buhay nila. Hindi nila alam na yung isang bata namatay. Mas pinili noong tatay na mamatay yung anak niya. Mas save lang silang lahat. Kaya noong tiningnan niya yung train na dumaan, mukhang masama ang loob niya. So, ganun si Lord kung magmahal sa atin. Ano yung magagawa natin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin? Pag alam kasi natin na mahal tayo ng Panginoon, matututo tayong mahalin din ang Panginoon. Tama po ba? Pag mahal natin ang Panginoon, magugulat po tayo. Di naman tayo masyadong concerned sa iba. Pero yung pagmamahal po na yon ang magpo-flow. Amen po? Even mismo sa karakter mo. Sa Galatians chapter 5, makikita po natin doon na pagka meron kang pagmamahal, kasunod na doon yung kagalakan. Meron kang kagalakan sa puso mo. Pag meron kang pagmamahal, di ba pag mahal ka ng Lord, hindi, ganito na lang. Pag merong nagmamahal sa'yo, excited ka, inspired. Tama ba? Inspired. Laging masaya. Haba ng hair. Amen po. Kasi, in love. Alam niyo po, yung love po na yon, nagre-resulta po siya ng galak. Amen po. Lagi kang nagagalak. Kahit na masama na yung nangyayari sa paligid mo, madali mo lang silang na-overcome. Bakit? Masaya ka. Masaya ang buhay mo. Pag masaya ang buhay mo, ano ang next nun? Meron kang kapayapaan. Amen po. Pag meron kang kapayapaan, hindi ka basta-bastang nai-impluwensyahan ng gulo na nasa paligid mo. Bakit? Kasi meron kang kapayapaan. Bakit ka merong kapayapaan? Kasi nagagalak ka. Despite maraming problema na nararanasan mo, nagagalak ka. Bakit? In love ka eh. Amen po? Amen po? Siyempre lahat ng mga na-in love na dyan, pumalakpak. O bakit? Hindi nyo ba naranasang ma-in love? Malakas na palakpak pa dyan.
O mas malakas pa. Ayaw maalaala. Natatawa ba kayo noong time na in love kayo? Amen. Walang makaharang. Kahit natabak. Tama? Sinisiraan ka na, walang pakialam. Bakit? In love ka eh. Ganon yung, mas matindi pa doon yung influence ng love ng Panginoon. Amen po? Mas matindi pa. Magmula sa pagmamahal ng Panginoon, napupunta sa'yo. Ngayon, natuto kang magmahal sa Panginoon. Pag natuto kang magmahal sa Panginoon, naging mahal mo yung iba. Hindi naman sila karapat-dapat. Sino ba sila? Magpapagod pa ako. Ganda-ganda ko. Ganda-ganda ni Pastor Atel. Nagmi-mission to. Noon. Kahit sa office. Diba? Nasasabi mo, pag overwhelmed ka sa pagmamahal, ikukwento mo. Tama ba? Bakit? Pinagmamalaki mo pa nga eh. Kung pinagmamalaki ko, nung sinagot ko si Junior, pinagmamalaki ko. Ito, bata to sa akin, pero mahal to ng magulang ko eh. Kaya mahal na mahal ko to. Una siyang minahal ng magulang ko eh. Sabi ko, bakit ba to mahal na mahal ng mga magulang ko? Ayoko na mas bata sa akin, sabi ko. Sabi ni Mamang, Nak, huwag kang maldita kasi dati pa naman, hindi ka naman maldita. Bakit maldita ka na ngayon? Sabi ko, Mamang, Kristyano na ako. Sabi niya, huwag kang ganon. Umayos ka pag mayroong pumunta. Kaya ako naniniwala ko, the Lord knows best. Amen po? Pag natutunan mo yung pagmamahal ng Panginoon, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na ipagsabi. Amen po, yung pagmamahal ng Diyos. Sabihin natin sa ating mga katabi, pinagsabi mo ba? Oo, hooray! Amen! Palakpakan natin si Lord! Kinukwento. Amen po. Ngayon, pag meron kang kapayapaan, di ba, kasunod nun, mapagpasyensya ka. Tapos, ang bait-bait mo. Tapos, mga mabubuting bagay ang lalabas sa'yo. Amen po. Hindi lang yon. Kahit na nakakainit na ng ulo, kontrolado ka pa rin. Sabihin natin sa ating katabi, Amen. Itulak mo. Amen. So, that's the power of God's love. Amen po. Sobrang tindi. Sana maintindihan po natin yon. At hindi na tayo mapipigilan na sabihin sa iba, sabihin sa miyembro ng pamilya mo, hindi natin pwedeng, sa panahon po na ito, hindi po pwede na panuurin lang po natin ang miyembro ng ating pamilya na hindi sasamba sa Panginoon. Hindi pwede. Amen po. Malapit na tayo. Ngayon, puro mabilis lahat. Kung hindi po tayo magdo-double time, iba po ang magre-recruit po sa kanila. Amen po? Amen po. Let us share the love of the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po ay sabi po doon sa verse, it is because God has chosen you from the beginning to save you from the punishment of sin. Amen. So, God chose to liberate you. Sabihin po natin to sa ating katabi. Partner, hanap po kayo ng partner. Meron na ba? Sabihin po natin sa kanila. Pinili ka. Pinili ka upang iligtas. Kaya bago ka na. Bago ka na, niligtas ka na ng Panginoon. Amen po?
Niligtas na tayo. Pero minsan po kasi kahit niligtas tayo ng Panginoon, nananatili pa rin tayo sa dati po nating buhay. Effort po yun. Hindi po natin babalikan. Maaaring minsan para siyang ahas na pinutulan na ng ulo, pero gumagalaw pa rin yung buntot. Amen po? Durog na yung ulo, pero gumagalaw pa rin yung buntot niya. Kasi minsan nagre-resurrect yung dati po nating pag-uugali. Amen po? Kaya minsan, ito po yung nakakapagpigil sa atin na mahirap po nating panghawakan yung pinanampalatayanan natin sa Panginoon kasi tayo mismo, hindi natin nakikita yung sarili natin na nabago yung ating mga buhay. Amen po? Kakaiba. So isa yan sa dahilan kung bakit pag sinabi mong, did you stand firm? Hindi mo maipangalandakan ang pananampalataya mo kasi ikaw mismo frustrated ka sa naging buhay mo. Hindi ka po dapat manatili dyan. Amen po? Kaya nga po merong 1 John 1:9. Amen po? Ano man yun? Kasalanan man yun. Confess your sins to the Lord. I-confess mo lang kasalanan mo sa Panginoon. Panginoon, kasi minsan talaga yung ugali natin nagre-resurrect. Nabuhay muli. Si Jesus Christ ang nabuhay muli sa buhay natin, pero minsan nakakalusot yung mga masasama nating kinagisnan. Tama po ba? Hindi po ba kayo nagkakamali? Nangyayari. Pero the Lord still loves us at kapag tayo ay lumapit sa Panginoon ng masinsinan at ng taos-puso, tayo po ay kanyang tatanggapin. Amen po? Sinabi po yan ng kanyang salita. Niligtas na po tayo. Niligtas tayo noon, niligtas tayo ng Panginoon ngayon at patuloy niya tayong ililigtas sa mga darating pa na mga pangyayari sa buhay natin. Amen po? Amen po? Tunay na iniligtas niya ang bawat isa sa atin. So meron ka bang nararanasan na feeling mo hindi ka maliligtas? Wala ka ng pag-asa. Merong mga tao na tumalikod kasi hindi nakita yung pagliligtas ng Panginoon sa kanilang buhay. Bakit po? Kasi hindi po nila nakita sa sarili nila na meron pong pagbabago sa kanilang buhay. Amen po? Bakit? Kaya nga kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Amen po? O wala po sigurong walang nabubuhay na hindi kumakain? Walang nabubuhay na hindi humihinga? Tama po? Subukan nyo nga pong hindi huminga ng 1 minuto. Magbibilang po ba ako? 1, 2, 3, go. Walang hihinga, okay ha? 1, 2, 3, go. Di ba hindi kaya? Oh, nakarating pa ba kayo dito? Nakarating kayo dito? Nakarating kayo dito? Di ba wala na? 15 seconds lang. Kaya mas lalo po tayong inspired. Salamat na lang po tayo po we belong to a church na meron po tayong mga DNG. Amen po? Meron po tayong DNG, meron po tayong mga OBSs. Yun po ay makakatulong po sa atin na ma-improve natin sa buhay natin na hindi basta-basta ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen po? Amen po? Ang mga bagay po na ito, this should supposed to move us. Ito yung magpupush sa atin kung ano talaga ang ating gagawin para sa Panginoon. Amen po? Ako po ay nasa mission, so alam ko po kung ano po yung mga common reactions ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. Pero alam niyo po kami, masayang-masaya na po kami pag merong sumunod sa Panginoon. Kahit nakikita po namin na hindi po nababago kaagad ang buhay,
hindi po kami nagsasawa na ilapit sila sa Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit hindi po kami ang makapagpabago sa kanila? Ang Diyos po ang makapagpabago sa atin kung tayo po ay magpabago sa Panginoon. Amen po. Kaya magpabago po tayo sa Panginoon. Amen po. Tapos na po yung masasayang araw ng kasamaan sa ating buhay. Akala natin masaya kasi tayo dati. Pero ito yung pinakamasaya sa lahat. Lahat ng masaya, pumalakpak. O, diba, napilitan ko rin kayo. Yung kaligtasan po na binigay po sa atin ng Panginoon ay kumpletong kaligtasan. Amen po. Ito po ay kumpletong kaligtasan. So itong mga basic na mga bagay na ito, dapat naintindihan po natin to kasi iyan po yung susi para maipush po tayo na maglingkod na grab ba natin yung lahat ng opportunity upang makapaglingkod sa Panginoon. Amen po? Amen po? Hindi lang po mga missionaries ang maglilingkod sa Panginoon. Kundi tayo pong lahat ay maglilingkod sa Panginoon. Amen po? Sabi po ng Hebrews 2:3, God was so good to make a way for us to be saved from the punishment of sin. What makes us think we will not go to hell if we do not take the way to heaven that He has made for us? Amen po. Dinala po tayo ng Panginoon sa daan, sa highway patungo sa Kanya. Pag hindi po natin yun dadaanan, ano pa po ba ang magagawa ng Panginoon sa atin? Amen po? Ano pa po ba? So, parang binigay na ni Lord ang lahat. Nasa sa atin kung meron po tayong gagawin. Paano natin mapaganda? Paano natin ma-enhance? Paano tayo makatulong? Paano natin ma-reach out din ang iba? Matagal na po tayong iniisip natin ang ating sarili. Bakit hindi pa po tayo naka-overcome doon sa sarili nating experience of salvation and love na nanggagaling sa Panginoon? Parang nandoon pa rin tayo. Gusto natin na mahalin lang tayo ng Panginoon. Mahalin lang tayo ng Panginoon. Iligtas lang tayo ng Panginoon. Sige, lagi lang tayong iligtas ng Panginoon. Indeed, faithful ang Panginoon na mahalin tayo at iligtas tayo. Pero hindi lang po yun hanggang doon. Amen po? If you love the Lord, merong aksyon. Kaya nga, ang kaligtasan ng Diyos ay, di ba pagka tumanggap ka sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Pero yung hindi pinansin, yung ginawa ni Jesus Christ, meron si Lord na ginawa, meron din po tayong gagawin. We have to act on our faith. Amen po? Kaya nakakahadlang po yan. Di natin mapangalandakan sa pamilya natin ang ating pananampalataya. Kasi tayo mismo hindi sure. Amen po? We have to be sure. Sure ka ba na niligtas ka na ng Panginoon? O di ba hindi lahat sumagot? Joke lang. Sure ka ba na mahal ka ni Lord? Amen. Sure ka ba na niligtas ka na ni Lord? Sure ka ba na ililigtas ka ni Lord sa susunod na mga panahon? Ganun naman pala. Mag-mission na tayo. Tapos ng kamay na gusto mag-mission. Dito sa Matungaw. Meron talagang nagtaas ng kamay. Di nyo nakita? Amen. Bakit isa lang?
Yung pangatlo po ay, sabi po doon sa verse, He chose to make you holy by the Holy Spirit and to give you faith to believe the truth. So, you can stand firm because God chose to lead you by the Holy Spirit. Lagi ko po itong sinasabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit kaya niya nasabi yon? Bakit sinabi ni Pablo yon? Si Pablo ba? Oh. Bakit niya nasabi yon? Nabasa niyo na ba yon? Gusto kong bumait pero di ko. Nirephrase ko lang. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ba't kaya niya nasabi yon? Kasi walang pangunguna ng banal na espiritu. Hindi mo hinahayaan ang banal na espiritu na manguna sa buhay mo. Yung pagliligtas po sa atin is through the Holy Spirit. We are sanctified. Kaya meron tayong capability na gawin, magkakaroon tayo ng capability na gawin yung tama sa tulong ng banal na espiritu. Nandiyan ang banal na espiritu para tulungan ka na maging banal sa harapan ng Panginoon. Amen po? Kasi nature natin ay makasalanan. So dahil sa dugo ni Jesus Christ, iyon ay, pag tiningnan tayo ng Ama, ay tiningnan tayo bilang pure. Kaya katulong ang banal na espiritu para maintindihan natin ang katotohanan. Amen po? Para madadagdagan yung pananampalataya mo. Para mas lalo kang maging malalim sa iyong pananampalataya sa Panginoon. At mas marami ka pang ma-experience na extraordinary na mga bagay na gawa ng Panginoon sa buhay mo. By then, napakadali mo lang ipagmalaki ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Meron po kami isang kasama sa Malolos na talamak na sugarol. Ang ganda pa naman. Pero po, nung nakakakilala siya sa Panginoon, kinarir po niya ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. At nakita po niya na yung time na yon na siya ay talamak na sugarol, kahit na marami silang pera, ang dami niyang mga utang. Kung sino-sino lang yung naniningil sa kanila, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Pero sabi niya, Lord, parang nagsasawa na po ako sa buhay na to. Sabi niya. Humingi po siya ng sorry kay Lord. Sabi niya, tulungan niyo na lang po ako. Tulungan niyo po ako na mabago yung direksyon ng buhay ko. And indeed, nabago yung direksyon ng buhay niya. Ngayon, marami pa rin siyang kausap. Kung saan-saan na yung kausap niya, pero hindi nasa sugal. Dati, marami siyang kausap sa sugal. Daming mga mesa doon sa kanila. Ngayon, hindi. Buong baryo, basta't kakilala niya, inilalapit. Alam niyo ba, ako, noon, eto ako, di ba? Kilala mo naman ako, sugarol ako. Merong proof na binago ng Panginoon. Kaya kayang ipagmalaki yung ginawa ng Panginoon. Amen po? Amen po? Lalahanin po natin, meron pong inuutos ang Panginoon. Pero po doon sa sinabi niya na if you love me, keep my commandments. Ang inuutos niya sa Matthew 28:19-20 ay go. Amen po? Go to all members of your family. Go to your neighbors. Go. Amen po? Pagka nagawa na po natin yon, tiyak na mapangalandakan po natin ang ating pananampalataya. Kaya nagagawa po natin yon. Amen po? Amen po? Sa atin pong pangwakas, babasahin ko po muna to sa Thessalonians 4:1. Sabi po doon, Christian brothers,
we ask you because of the Lord Jesus to keep on living in a way that will please God. Basahin ko po ulit. Christian brothers, we ask you because of the Lord Jesus to keep on living in the way that please God. I have already told you how to grow in the Christian life. So you keep on living in a way that will please the Lord. Pangalawa po, sa 2 Thessalonians 4:3, sabi po doon, God wants you to be holy. You must keep away from sins. Lahat ng klaseng kasalanan. God wants you to be holy, you must keep away from sins. Sa 1 Thessalonians 4:4, sabi po doon, God wants each of you to use your body in the right way by keeping it holy and by respecting it. Amen po. Sa 1 Thessalonians 4:7, sabi po doon, for God has not called us to live in sin. He has called us to live a holy life. Amen po. So let us stand firm. Let us remain in the Lord. Remain in the love of the Lord. Remain in His saving grace. Remain in believing and trusting in the power of the Holy Spirit in our lives. Amen po? Amen po. Pwede po bang sa mga oras na ito, palakpakan po natin ang Panginoon?